Thank you mga kapag-asa, nandito na naman po tayo sa ating channel, sa channel ni Hardinero Makata. At mapapanood po ninyo ngayon ang ating gagawin na do it yourself na paggawa ng ating doorknob installation. So, panoorin nyo po kung paano po natin siya gagawin. Okay? So, pangitaan dito. Basta na nasa mga taas-taas. Use the camera. Use. Hello guys. Don't look at here. Look at there, the camera. Hello guys. Ito yung mga anak ko na ano, ang kukulit. Ayan, may screw dun sa ano. Okay, hello mga kapag-asa. Ayan, ito na yung ating doorknob na ilalagay natin dun sa ating pintuan, dun sa ating pinaka kwarto na ginawa dun sa kabila, dun sa labas. So, wala pa kasing doorknob yun, kaya lalagyan natin. So ito, bakit ko kinalas, bakit ko siya tinanggal dun sa kanyang pagkakabuo, kasi lalagyan po natin siya ng oil. Yan, Singer oil po yung ginagamit natin. Bago natin siya ilalagay dun sa ating butas na ginawa, so kailangan malagyan natin siya ng oil. Anyway, paalam ko naman sa inyo, standard naman talaga to. Yan, dyan sa loob yung mga moving parts nya, meron na rin yung mga grasa, no? Na may nilagyan na nila ng grease, no? Ayan. Ito, naka standard po yan, may grasa po yan, no? Kasi mga moving parts to, kailangan lagi siyang naka-grease, kumbaga lubricated siya para hindi po siya mag-stuck, no? Ayan. Hindi po siya nag-i-stuck. Okay? So ito yung pinaka sinususian. Ito yung magiging dun sa labas. Okay? Na parte ng ating pintuan kasi siyang binubuksan, sinususian. Ito naman yung parte dun sa loob na ayan, yung nilalak natin, no? Pinipihit natin. Ito naman yung parte sa loob na knob. Okay? At ito yung pinaka lock nya, no? So kapag pinipihit natin ito, pasok natin. Yan. Pag pinihit natin yan, ayan, no? Nakikita nyo. Ayan. So ito yung pinaka responsible dun sa ating lock, no? So pag dudugtungin natin to, yun na nga, do it yourself, no? Ginagawa natin kasi wala tayong available na handyman. Iisa lang naman yung tatrabahuin niya, yung pintuan lang. So anong nangyayari yan, kumbaga nagiging mahal na kasi isa lang yung tatrabahuin niya. So isang araw yun. So ano ba yung
pinapasweldo natin sa isang araw na handyman na nagtatrabaho ng ganito, no? So probably kapag pag yung mga skilled work talaga nasa around mga 400, 450 parang ganun, 450. Yung ang gagawin lang nila ito lang pagkakabit kasama na dun sa ating pintuan. So dahil may sinadya tayong biniling mga power tools para magawa natin yun, so tayo na lang gagawa, no? So yun yung pinaka purpose ng pagbili natin ng power tools. So tayo yung gagawa, ako yung gagawa, para hindi na kailangang kumuha ako ng ng isang handyman na gagawa, okay? So papakita ko sa inyo paano natin ikakabit, no? Pero ito, kinalas muna natin to kasi lalagyan nga natin ng oil. Ayan. Okay? So panoorin niyo po to, ha. Ito yung pinaka-importante, ayan. Hindi lang ito manual, kundi may pattern kasi ito. Ayan. Ito yung pinaka bubutas na magkagawa natin na pattern. Ayan. Pinabubutas. See, that's upside down, Daddy. Okay. Ayan. Ah, that's a failure. It's not an epic failure, you know that. So ito, galing ng ground, mag-measure tayo ng 1 meter. Ayan. So ito yung pinaka natin. Standard 1 meter mula sa ground. Doon natin kakabit yung ating doorknob. So huwag niyong iwawala ito. Ito yung pinaka-importante. Ito kasi yung natin. Magiging pattern natin dun sa ating pulso na gagamitin. Yan. Ito yung hulso na gagamitin natin, mga kapatid, mga kapag-asa. So kaya ako sinabi na napaka-importante ito kasi ito yung gagawa natin ng pinaka-pattern o pinaka-measurement doon kung ano yung gagamitin natin. Okay? So ayan.
Yan, nakikita nyo paano natin binutas. Ayan. So, magkabilaan po yan. Ito. Yan. So, wag nyong papansinin to kasi hindi nga panel board to, flash door. Flash door lang po. So, talagang walang laman yan, no? Hindi katulad ng panel board na pintuan na talagang tabla lahat. Anyway, magagawa naman natin na iipitin lang naman yan ng dalawang doorknob. Yan. Ito rin yung binutas natin, no? Nag-sit up na tayo ng 4 screw. Yan. Ito yung sa kabila. Okay. Okay. So, nakasit na yan. Yan.
Yan. Ito. Tapos na. Okay. Tapos na. Nagawa na natin. Yan. Pinaka ano natin. Hindi pa masyadong naayos yung pagkakalagay. But then na magana naman. Yan. So, yung lock natin sa loob. Let's go! Yung lock na yan. Ito sa loob. So ito po yung ating ginawang budiga. So nilagyan lang natin ng ng doorknob kasi nagagamit siya sa nagagamit natin siya sa paglalak. Okay? Ayan. So okay guys, no? Mga kapag-asa, pag pag may sarili tayong ginagawa, ang nakakatulong nito sa ang nagagawa nating tulong sa ating mga kapatid, mga kapag-asa, hindi na natin kailangan kumuha pa ng handyman. Okay? Kasi bukod sa nakakatipid na tayo, nakakaiwas din tayo dun sa nagpapa-home service tayo na possibilities is yun na nga, nagpupunta sa bahay natin, nagkakaroon tayo ng personal contact. So alam niyo naman ngayon COVID, so ito, so para sa isang household, no, na nakakagawa ng ganito, malaking bagay na rin ito. So hindi na natin kailangang kumuha pa ng handyman. Ayan. Okay. So napakaraming salamat sa panunood, no? Sana nakatulong na malaking bagay sa inyo po yung ating ginawang video. Kung nagustuhan niyo naman po, paki-click lang po yung ating notification bell at saka paki-subscribe na rin. Okay? So napanood niyo po yung ating video, yung paglalagay natin ng doorknob sa ating pintuan. So sana po nakatulong po tayo, nakapag-share po tayo ng kaalaman kung paano po natin ginawa yon. May mga bagay-bagay, may mga pagkakataon po na hindi po nyo nakikita yung focus, but din siguro sa susunod na mga video po, gagawa po tayo ng pinakadetalye po nun. So, abangan nyo lang po yung ating mga susunod na video sa ating channel para po mapanood nyo po. Ngayon, para magawa po natin yon, mag-subscribe na po kayo at saka wag nyo kakalimutan po na i-click ang notification bell para ma-notify po tayo sa mga susunod pang video na gagawin natin. Maraming salamat po sa inyong mga kapag-asa.